Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Kung nasa ka mang lupalop ng mundo right now, Gerard Claudio here. And itong trading na to, dahil ito sa mga comments na nakita ko, which I think, kasi nagbasa ako ng comments actually. And I want us to discuss this kasi I think marami dito na ito yung nagiging concern or problem nila sa network marketing businesses nila. Okay? So, sino dito sa inyo agree na isa sa mga problem mo ngay right now na kinahaharap sa network marketing business mo is grabe yung rejection. No, it's like to the point na parang napaparalyze ka na dahil nga possible, no, may mga traumatic experiences ka sa rejection and you feel like parang ganito ba talaga ang network marketing? Is this how network marketing would work? And let me tell you this, maraming way kung paano mo siya gagawin. Yet, bibigyan ko kayo ng isang paraan kung paano mo siya ma-overcome and how to combat rejection. Okay? So let's face the fact guys na lalo na kung outbound ang pagbe-build mo as of the moment, which is discuss ko in a while yan, kung paano ba yung sinasabing outbound, Gerard. Bakit? Meron bang other way? May inbound ba? Yes, meron. So pag-uusapan natin to, no? So type nyo ready kung ready ka na makinig sa training na to. And again, ang hangad natin is matulungan ka sa network marketing business mo na mag-grow, umangat, at umusad sa negosyo. Ready ka na ba? So, rejection po is yung, ano bang pong rejection dyan? Kailangan ko ba i-discuss? Kailangan ko ba i-define kung anong rejection? Alam mo yun, yung nag-offer ka tapos nag-do sa'yo yung prospect. Rejection yun. Pero let me tell you this, na hindi naman, not all rejection are equal. I remember, marami ako mini-mentor ng mga teammates ko and palagi kita yung tanong ko sa kanila, sabi ko, kamusta yung client mo or kamusta yung potential mo na customer? Ang sabi nila, coach, grabe, na-reject ako. So, nung simula, yung nasa mind ko guys is akala ko pareho lang lahat ng rejection or pareho lang yung pagkakaunawa naming dalawa ng tinatawag na rejection. Ako kasi kapag sinabing rejection, parang I was looking at it at the extreme level ba? Parang talagang napahiya, para talagang gano'n, di ba? Parang nawala na yung pagkatao mo. Ganun, parang ayaw ko niyan, gano'n, di ba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko ng rejection. Ngayon, sa tuloy-tuloy syempre na pagko-coaching ko sa mga teammates ko, napansin ko na hindi pala ganun yung case all the time. So meron ako mga teammates na tinatanong ko sila. So out of curiosity, this is just by accident na discover ko to. Gusto ko i-share sa inyo. Na may mga time talaga na sasabihin ng teammate ko na, coach, na-reject talaga ako wala talaga, ganun. Pero, tatanungin ko sila, ano ba yung nangyari? Ano yung sinabi? Ano ba yung sinabi mo? Ano yung sinabi ng prospect or ng client, ng potential na customer mo, ganun. Then doon ko marirealize na hindi pala siya rejected as I understand rejection. Majority of them, sasabihin ng prospect, alam mo, maganda yung offer, maganda yung business. Kaya lang, wala lang akong budget for now. So, maraming mga teammate ko na bago, they take it as rejected na agad sila, parang dinadamdam na agad nila yun. Sabi ko, actually, that's the best. Hindi negative yung prospect mo. Kasi para sa akin, pag sinabi ko rejected, parang negative. Alam mo yun? Kasi marami na ako naging prospect talaga, guys. As in, halos sa dami yung mga nakakausap ko. Ganun palagi nagiging as in, marami ako mga negative na prospect na parang very traumatic siya para sa akin. Na parang, ay, grabe naman yung reaction ng prospect na yun. Ganun. Parang ayoko naman prospect after nun. Alam niyo ganun, di ba? So, I just realized na not all rejections are pare-pareho. So, kung upline ka na right now, tapos may mga downlines ka na parang gusto mong maunawaan kung ano ba yung sinasabi na ng rejection, tanungin mo talaga, ano yung nangyari? What have happened? And ano yung nasabi mo? Ano yung sinabi niya? Ano eksakto yung naging usapan? Kasi kapag dinigin mo siya, malalaman mo, majority of the time, hindi naman talaga negative yung kinakausap. Basta maayos ang pagkakasabi, maayos yung pagkakapaliwanag, maayos yung pagkakalatag, wala naman talaga magiging negative eh. Unless yung prospect na kinakausap mo, may bad experiences sa network marketing. Okay? Nakuha nyo ba? Yung parang meron siyang hindi magandang naging experience. Either maging maganda yung nakipag-usap sa isang network marketer or hindi naging maganda yung experience niya nung pumasok siya. So, yung mga ganon, pwede namang i-handle yon. Pero yung sa akin, gusto ko emphasize na hindi ibig sabihin na sasabihin ng prospect, maganda siya, kaya lang wala na akong pera. Super rejected ka na. In fact, positive yun, di ba? Tama ba? Agree ba kayo doon? Positive yun. Personally sa akin, positive yun. Kung akong tatanungin nyo, positive para sa akin yun na, okay lang, at least
Yun lang naging response ng prospect. Yun lang naging response ng client. So, ang goal ko is mas ayusin yung pagpa-follow up ko. Ano ba yung mga follow-up strategy or tactic na pwede ko ma-implement para sooner or later, once ready na yung prospect, alam mo yun, pwede siyang bumalik, pwede kaming makapag-usap ulit. We can is again bring the deal on the table and then he would decide to be part of my organization or be part of my team or be a customer. Nakakuha ba? Type nyo nga yes. So, hindi, I mean, per se sa akin, hindi ko kino-consider na rejection yung not now. Personally sa akin, ang rejection, no talaga, ayoko niyang pangit. Agad siya ba? Type nyo nga learning, type nyo nga yes if natututo kayo sinasabi ko. So, ano ba yung isang strategy na pwede mong gawin para hindi ka feel na rejected ka? Or hindi ka mapuruhan ng rejection? Kasi guys, mahalaga na ma-handle mo to ng maayos, lalo-lalo na, I would believe na majority ng mga nagjo-join sa network marketing ay outbound talagang tinuturo. Alam mo, ikaw yung magbe-message. Tama? So, kailangan mo siyang ma-handle kasi kapag na-handle mo na maayos to, talagang bubulusok ang network marketing business mo. Madalas po ng mga talagang umuusad sa network marketing, na-handle nila ng maayos. So, kumbaga, equip silang ma-handle yung rejection. So, gusto ko yung equip, regardless of your company compensation plan or product, i-implement mo to agad sa network marketing business mo. Two things ang kailangan nyo, okay? This is just one, pero dalawa. Para hindi mo maramdaman ang rejection at hindi mo ma-feel talaga yung rejected ka, do your prospecting fast and with volume. Ano yung ibig sabihin, Gerard? Kasi imaginein mo, marami ako napapansin sa network marketing na isa lang yung kinakausap. And then yung isang kinausap nung, sabihin natin, nung Lunes, sabi, grabe, magjo-join na ako sa'yo. Ganito yung gagawin natin. Alam mo yung ganun, like talagang maraming sinabi, maraming pinangako, maraming tapos ikaw, grabe, excited ka. Hindi ka na prospect, hindi ka na nagdagdag kasi cool down ka na, nag-relax ka na. Alam mo yun, kasi may pay-in na ako ganun. Tapos doon mo na tinutok ko yung energy tsaka effort mo. Sino nakaka-relate sa ganun? Type mo relate. Tama, yung pinangakuan ka ng prospect na magjo-join siya. Tapos ang daming pinangako, ang daming sinabi, ang daming mga ganitong magpinlano nyo na, nagplanning na kayo, ganun, 'di ba? Nauna na yung planning. Tapos sinasabi ko, sir, ma'am, ganito yung namin, ito yung gagawin ko and all. Sino nakaka-relate doon? Type mo relate. And eventually, ang nangyayari is hindi nag-pay in yung prospect. Isang araw, nag-reply ka, bro, kamusta? Ready ka na? O sis, ready ka na? Hindi na nag-reply sa prospect. Hindi na nag-reply sa prospect, nag-message ka ulit, baka hindi lang siya ready or baka busy lang. Nag-reply ka ulit, nag-message ka ulit, hindi na naman nag-reply. Sino nakaka-relate sa ganun? Type mo relate sa may comment ko, nakaka-relate ka sa ganun. And what happens there is, kung yun lang ang prospect mo, kung yun lang talaga yung pinaka-prospect mo, anong pwedeng mangyari? Talagang buryo ka. Talagang mapupuruan ka. Talagang hindi mo kakayanin yung emotions na grabe, umasa ako. So, ibig sabihin, yung pakiramdam na rejected ka, galing siya sa umasa ka sa prospect na wala pa naman talagang binibigay. Kumbaga, umasa ka sa sinabi niya. Tama ba? Type nyo tama sa may chat kung tama yung sinasabi ko. Junel Abedes, magandang araw. Yes, you're welcome po. You're welcome. Tama ba? Right? And ang dahilan kung bakit, dahil umasa ka at ikalawa, wala ka ng ibang kinausap. Wala ka ng ibang kinonek. Hindi ka na nag-reach out kasi nga umasa ka sa kaisa-isang nagsabi na magjo-join ako. Tama ba? Yes? Agree? So, kung ganun ang paraan ng pagpo-prospect natin, talagang mabuburyo at saka mapupuruhan ka talaga. So, ano yung matututunan natin sa halimbawa na yon? Number one, wag ka talaga nga asa habang hindi pa nagbibigay. Control natin yung mind natin na hindi ka talaga aasa. In fact, sabihin ko sa inyo, ang tagal ko bago ma-overcome yun. Kasi ang tagal talaga bago ko ma-overcome yung part na umaasa talaga ako sa prospect. Lalo-lalo na kung yung prospect is kakilala mo, close mo, alam mo yun, best friend mo, talagang masakit sa katawan yun, di ba? Masakit sa puso yun. Grabe yung prospect ko, hindi talaga sabi niya magjo-join siya, hindi siya nag-join na. Make sense? Tama. And majority of the time, kapag ganun kapag hindi mo na overcome to, most probably bababa talaga yung pakikipag-usap pa
mga prospect. Tama? So, paano mo siya makakombat? Damihan at bilisan. Damihan at bilisan. Use the speed plus multiply by volume. So kapag mabilis ka at marami, hindi mo mararamdaman. Let me give you an example. Sabihin natin may kinausap kang 20. Yung 20 na kinausap mo, tingnan nyo to yung 20 na kinausap mo, sabihin natin 10 yung napresentahan mo. Sa 10 na napresentahan mo, tingnan nyo to sa 10 na napresentahan mo, merong 5 na nag-yes. Sabihin natin yung 5 na nag-yes. Yung 5 na nag-yes, do you think kung meron dong isa na aayaw, do you think makakaramdam ka? Hindi. Alam mo kung bakit hindi mo mararamdaman? Kasi marami ka pang pwedeng i-follow up. Maliwanag ba? Maliwanag? Type nyo nga clear kung maliwanag yung sinasabi ko. Type nyo clear, tap mo, yes, tama, agree ako dyan sa sinasabi mo. Make sense? So sinasabi ko to sa inyo right now kasi isa sa mga magiging problema mo kung kukonting kinakausap mo. Yun talaga guys magiging problema mo sa network marketing. And magiging konting kinakausap mo kung hindi ka consistent sa activities mo in a day, lalo na sa pag-reach out, kung ano man yung tinuturo sa inyo. But personally, more than that, is hindi mo na alam kung saan kakahanap ng kakausapin na prospect. In fact, nagulat lang ako guys ito yung hindi mo alam kung saan kakahanap ng kakausapin. Most probably, magiging issue mo to kung more than maybe 5 or maybe 7 years ka na sa pagna-network. Pero kung hindi ka pa ganun katagal sa pagna-network, lalo na kung maybe kakasimula mo pa lang or kakasimula mo sa bagong company, but there will be time na you will still have a lot of people na makakausap outbound. Pero tinuturo ko talaga sa team ko, inbound. Diyan ano yung inbound? Inbound is sila yung lumalapit sa'yo. Inbound yon. So kapag natutunan mo ng inbound, you'll never run out of people again to talk to. Michael Valenzuela, Lau Ana, magandang araw. No? So, pero habang hindi mo pa na-aaral yung inbound, outbound talaga yan. Outbound ka talaga. Lalo na kung limited yung budget mo for ads or hindi ka marunong mag-ads or hindi ka marunong mga automation aspect and all, outbound. Pero, I mean, think about this. You can still reach out to as many people as possible. The only thing the only problem here is ang nagiging problema ng karamihan ng mga network marketers is they don't put enough volume into the work na kailangan nilang gawin. And we are expecting na uusad yung business natin simply because nakumusap ako sa isang tao. Hindi talaga guys sapat ang isa, dalawang tao talaga. Sasabihin ko sa inyo. Nezil Collier, magandang araw. Good evening din po. Good evening. Tama? So, para hindi mo ramdaman ang rejection, put volume and speed. Yan ang isasuggest ko talaga sa inyo. Ibig sabihin, bakit ka maaasa sa iisa na nangako sa'yo? Dapat kung pinresentahan mo na itong taong to, o itong prospect na to, at nangako sa'yo, hindi ka dapat tumigil. Dapat the next time, kumausap ka ulit. The next day, kumausap ka ulit. Or kumausap ka ng 3, kumausap ka ng 4, kumausap ka ng 5. Maliwanag ba? Tatyo nga, clear ko maliwanag. Lini Claro, magandang araw. Kamusta? Tama? So think about that. Kung ganun yung mentality mo bilang network marketer, hindi ka talaga mabuburyo when it comes to rejection. Kasi kahit may mag-no sa'yo, example, sa 20 nga na kinausap mo, kahit may nag-no sa'yo na 5 dyan, may 15 ka pa. Kahit may nag-no pang 10 dyan, may 10 ka pa. Ganun lang siya kasimple. Almar Isiderio, Divine Abanes, magandang araw. Make sense? Tama? So, think about that. Yun lang isang proven strategy. And pag sinabi kong proven guys, kasi yun talaga yung mentality dapat. Ganun dapat ang mindset mo kapag nagda-network ka. I mean, I hope people understand. I mean, every time na nakikipag-usap ako sa tao, like, sinasabi ko palagi na, kung may pangarap ka, kailangan talagang lagay yung talagang effort. You don't go out there and just put a minimal effort and expect to have an extraordinary result. Tama? If you're not, you see, what's the difference between an ordinary person nga daw and an extraordinary person? Is the word extra. The difference between an ordinary person and an extraordinary person is extra. Wala naman pong wala naman pong difference eh. Wala naman pong special sa mga talagang umaangat sa network marketing, magugulat kayo. What's the difference is the word extra. They are putting extra time to learn. They're putting extra time to study. They're putting an extra time to put the effort.
They're putting an extra time na maaral yung pagbe-business. They're putting extra time to plan. Extra. Extra. Yun ang pagkakaiba. Kaya magugulat kayo, bakit wala namang pagkakaiba sa akin ditong, ano mo yun, sa mga umaangat. Ganun po talaga siya. And the problem is, we do so much talking without so much work. Ibig sabihin, marami tayong pinaplano, hindi natin ginagawa. And ako, guilty din ako doon, guys. Sinasabi ko sa inyo to. No? Again, lahat po ng mga sinasabi ko dito, hindi naman dahil sa magaling ako. I mean, marami po nakikinig sa akin dito na mas magaling pa sa akin. Kaya rin siguro, marami po ako nasa-share sa inyo kasi na-articulate ko yung mga pagkakamali ko. Ibig sabihin, nababalikan ko yung pagkakamali ko, sinishare ko sa inyo. Liwanag po ba? Yeah, Lau Ana, you're welcome po, no? So, marami talaga ako natutunan sa iyo. Yes. Rene Yob, Bakugan, from Mindanao, Lambayong Sultan. Hello po, hello, good evening. Natututo ba kayo? Type nyo nga learning sa my comment kung natututo kayo sinasabi ko. Are you learning? Do I make sense sa mga sinasabi ko? Tama? And put the effort. Magbigay talaga ng effort. And expect mo na nasimula, lalong-lalo na kung bago ka. Never kang nakasimula ng any business. You've been an employee for your life, or maybe you're a stay-at-home parent, o nasanay ka talaga na merong nakadepende ka sa ibang tao, and then right now, you're starting to, talagang parang mag-a-adjust ka. Hindi siya super hirap. Pero mag-a-adjust ka, maninibago ka. Pero ang suggestion ko sa'yo, keep putting the extra effort. Extra mile. Extra mile. Tama? And I hope mabigyan nyo ng pagkakataon na you give yourself the privilege to really, nabibigyan mo sarili mo ng pagkakataon na na matutunan. Ilagay mo talagang volume. Bigay mo, so sasabihin mo sa akin, Gerard, so ilan dapat kinakausap ko in a day? Guys, as many as you can. Kung ilan depende sa goal mo. At saka ilan yung sa tingin mo nakakayanin mo. Wala naman limit eh. Eh right now, nasa social media na. Eh what if kung what do you call this? What if kung marunong ka pa ng social media? What if maayos pa yung mga content mo, fina-follow ka? Eh talagang hindi talaga mauubos ang kakausapin mo, maniwala ka sa akin. Ikaw lang talaga ang kailangang gumalaw hanggang matutunan mo yung ibang aspect ng pagbe-business, and alam mo yun. So yun ang gusto kong i-emphasize sa inyo, no? I hope I make sense. Kasi negosyo po ang network marketing, hindi siya lotto. Hindi siya gambling. It requires skills. Pag nag-improve yung skills mo, kapag naging tama yung mentality mo, kapag naging tama yung naging activity mo, kapag tama yung hataw mo, dire-diretso ka talaga. Pero kailangan, bigyan mo pagkakataon sa sarili mo na matuto. Kaya punta ka ng pinoynetworker.org. I-type mo dyan sa browser mo, pinoynetworker.org. That's the Pinoy Network Marketing Success Blueprint. It's as of now, it's only 899 pesos. Lifetime access ka na, one-time payment. Check mo kung makakatulong sa iyo yung course na yun. Kasi gusto kitang tulungan. No, regardless of your company, product, or compensation plan. Para hindi tayo magbukang cheap sa labas. Marami kasi, even sa akin right now, ang dami nag-i-invite sa akin, ang dami nagme-message sa mga comments, na parang, I hope these people will learn to position themselves well lalo na kung online. Sasabihin sa'yo, dito ka, wala kang gagawin, kikita ka. Diba, alam mo yun, wala kang ilalabas na pera, kikita ka. Paano kikita, wala kang nilabas na pera? Tama? Imagine mo lahat kayo, ganun, wala kang nilabas na pera, tapos kikita. Paano yung gagawin? How will that be possible? Tama? Reads Malin Sawadi. Florentino Tamayo, hello. Sino ba hindi ko na siya? Juliet Britannico, hello. Yes. Okay. Sino pa hindi ko na shoutout dito? Okay. Natututo ba? Type nyo nga learning ko, natututo kayo. So, kaya kanina, meron akong kinausap na student ko sa course, nag-meet kami dito in person tsaka face-to-face. Kinakwento ko sa niya kung bakit mahalaga ng tama yung pagkakasabi mo ng mga spiel mo dun sa prospect. Kasi kapag nag-join yan at iba yung sinabi mo, talagang hindi gagalaw yan. So, ako suggestion ko, ayusin talaga natin yung pagsasabi. Like, hindi mo mong sasabihin na wala kang ilalabas, wala kang gagawin, auto spill over. Alam mo yung mga auto spill over, guys? Pag sinabi mo auto spill over, ibig sabihin may humataw. Tama? Kahit system-based pa yan, may spill over kasi may humataw. May nag-pay in, may humataw.
Maliwanag ba? Hindi yun yung sabi mo na auto spill over dito, wala kang gagawin. Hindi ganun. Tama ba? Maliwanag ba? So, ayusin natin yung pagkakasabi. Kasi kapag pinadali mo marami tayong pinangako na hindi naman talaga natin nagawa, masisira ka sa client. Ako guys, again, hindi ko sinasabi perfect ako. Nagkamali din kasi ako. And yun yung sanang, I hope, yung mga pagkakamali ko, huwag nyo nang gawin. Kaya ako sinasabi sa inyo dito, hindi talaga worth it yun sasabihin, marami kang sasabihin. Example, marami mga network marketer, sige, ako nang bahala dyan sa ako nang bahala dyan sa pay-in mo, ako na mag-pay-in sa'yo. Hindi talaga mag-work yun guys eh. Sasabihin sa inyo eh. Mababaon ka lang sa utang, hindi talaga uusad yung business mo. Sasabihin mo, hindi, wala ka dapat ilabas, pasok ka dito, enroll kita. Ngayon pagpasok niya, pabili mo rin ng product. Kaya ibig sabihin, like, you never make promises or never make it cheap. Never make it look easy. Look it worth it. Look it worthwhile. Make it worthwhile their time. Magkaiba yun Magkaiba yung pinapakita mo na worthwhile ang network marketing opportunity mo versus sa cheap siya. Wala kang gagawin, uupo ka lang. Doesn't work that way. You will attract people that is not even willing to do the business in the first place. Tama. E di sana pinagamit mo na ng products. Presi Ventura, magandang araw. Hello, Ma'am Norna. Kamusta? Margarita Rivera, punta po kayo sa pinoynetworker.org. Pakitype po. Or check mo dyan sa may screen mo ngayon. Meron dyang link. Or dito sa may comments, check nyo po. May nakapin dyan na comment. I-click nyo po. Yan po, pwede kayo mag-enroll dyan. Okay? Natututo po ba kayo? I hope may natutunan kayo sinasabi ko. So, if you want to overcome or want to battle or combat rejection, lalo na kung outbound mo siya ginagawa, put the volume and put speed. That's how you're gonna do it. Alam nyo ba, magugulat kayo, kahit may attraction marketing ka, attraction marketing is the same thing. Ganun din. Ganun din ang attraction marketing. Ibig sabihin, attraction marketing, you bring people into you. They come to you. Pero even that requires volume and speed as well. Alam nyo ba yun? And the interesting part, not all people are willing to do that. So, so hindi mo mararamdaman kung mabilis mo siyang ginagawa at maraming ginagawa mo. Alam mo, marami pa ulit-ulit mo siyang ginagawa in volume. So, hindi mo mararamdaman yung pag-rejection ng isang tao kasi marami pa kinakausap. Hindi mo mararamdaman imagine nito kung this month, isang tao lang kinausap mo. Tapos isang tao na kinausap mo, pinangakuan ka na mag-join siya and all. Tapos at the end of the day, alam mo yun, hindi siya, I mean, you're gonna be discouraged. Kahit kapamilya mo pa yan, close mo pa yan. Hanggang hindi yan nag-enroll, wag kang aasa. I-follow up mo. Big sabihin mga indicators na to na this person kaya ko siyang pwede itong i-follow up kasi positive na to. So, ganun. Mag-set kayo ng tamang sistema ng pagpa-follow up. May strategy naman kasi sa pagpa-follow up. Okay? Maliwanag ba? So, yun lang naman for me, guys. I hope may natutunan kayo dito sa video na to. And if you find value into this, share nyo to. Share nyo to and share nyo sa mga GC nyo, sa mga teammates nyo. Okay? Michelle Season, punta kayo ng pinoynetworker.org. Type nyo. pinoynetworker.org. Yan. So, check ninyo and then type nyo na lang sa browser pinoynetworker.org. Thank ko nga. Okay naman yung website. Check ko ngayon dito. So, yun na naman for me, guys. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.